Good morning po, Ramates. Good morning. Maulan na umaga po. Mabagyo. Yan. Bago tayo mag-umpisa po, ako po yung magpapakilala po muna. Ako po si Joshua Cabrera, ang owner po ng Red Shell Aqua Farm. Paano nga po ba ako napunta sa pag-aalimango? Yan po. Ako po yung napunta sa pag-aalimango since 2006 hanggang 2019. Ako po isang tauhan muna po. Hanggang sa naging amo, ayan, 2006 hanggang 2019, nasa Makabebe po ako noon. Simula ko ng mga maliliit na crabs, yung mga baby alimango, tawagin. Nag-aalaga na po ako noon. Then, sinasabi po namin sa crab pan, pag lumaki po, harvestin, then ibebenta po sa mga exporter o yung mga local restaurant po natin dito. Kaya po, noong 2017, nung nag-suggest po ako sa amo ko ng vertical mud crab packing. Ang vertical mud crab po, ito po yung nagpapataba po tayo ng alimango sa loob ng po ng system na tinatawag na RAS. Yan. Simula po nung nagsuggest po ako noon, gumanda po yung kita ng amo ko. Dumoble, trumiple, sa isang taon kaya po mag 100 million. Kaya 2018 po nung na-promote po ako bilang manager. Yun po, tumaas po yung posisyon ko, pero ang aking sweldo, tumaas naman kahit papano. Pero hindi po sakto dun sa trabaho binigay po sa akin. Kaya ako po yung nag-resign 2019 po. Ako po yung nagpaalam na maayos sa aking amo at napagbigyan niya po ako. Kaya 2000, nagkaroon naman po kasi ako ng back pay noon. Naiipon ko yung sahod ko. Kaya 2020, noon nagtayo po ako ng sarili kong packing business. At yun nga po, simula po ng 2020, 2021 hanggang 2022 po, nakabili po tayo ng 9 hectares. 2024, 2025, nakabili tayo, open na rin po tayo ng 8 hektarya, 10 hectares, 19 hectares po. Sunod na po yan. Kaya yun po. Sa pag-aalimango po is meron pong dalawang way para kumita po. Ito po yung number 1. Ito po yung tinatawag natin crab growing. Ito po yung tinatawag natin growing. Sa growing po, dito po yung nagpapalaki po tayo ng mga baby alimango or crablets kung tawagin. Halimbawa po, ang isang perasong baby alimango po is nabibili po yan ng 1 peso hanggang 7 pesos po ang kada isa. O sabihin na natin, nabili po natin siya ng 3 pesos po. Then yung isang baby alimango na to, ilalagay po sa crab pan at tumatagal lang po siya ng 3 to 4 months. After 3 to 4 months, kapag in-harvest na po natin yan, halimbawa meron na pong 200 grams ng bigat, 200, 300, 400, 500, 1 kilo, depende po sa alimango po. O halimbawa na po, yung pinakamababang grams lang po, halimbawa 200 grams. Ang 200 grams po is nabebenta na po agad to ng 120 to 180 ang kada isa. Isang piraso pa lang po yun. O sabihin po natin, nabenta na lang po natin siya ng 100 pesos para mabilis makumpute. Bali po, 3 pesos po yung punan. After 4 months, may napagbentahan pong 100 pesos. Kumita po ba? Yes po, kumita po tayo ng 97. Sir Josh, paano naman po kapag may mortality rate? Siyempre, at expenses. Sasamahan ko po ng expenses at mortality rate to. Halimbawa po, bumili po tayo ng 1,000 baby alimango. At ito po yung nabili po natin sa halagang 3 pesos po, valid 3K po. Then, yung 1,000 na yan, lalagay po sa crab pan at tumatagal po siya ng 3 to 4 months. Then, after 4 months po, pag in-harvest, meron po 200 grams halimbawa na harvest. At yung 200 grams, nabibenta po ng 100 pesos ang kada isa. Bali, 100 pesos times 1,000, meron po tayo na pagbentahan na 100,000. Ito na po ba yung kita? Parang tulog pa po kayo Ito na po ba yung kita? Hindi pa po, kasi pasok pa po dito yung mortality rate. Sa 9 hectares at 8 hectares na po, ang mortality rate natin doon, 10% to 20% po. Halimbawa po, 30% na lang. 30% minus 1,000, meron na lang po tayong 700 pieces na alimango na. Then, yung 700 na yan, nabibenta na lang po natin siya ng 70,000. Ito na po ba yung kita? Hindi pa rin po.
Kasi pasok pa rin po dito yung pasahod po sa mga bantay po natin. Yung nagpapakain po, kasi kung ako lang po hindi ko kaya mag-isa. Halimbawa is, ang kinita na lang po natin dito, linis natin is 35,000. 3,000 po yung puhunan, after 4 months, may napagbentahan po tayo 35,000. Kumita po ba? Kumita po. Parang times 10 po agad. Ano po? Ngayon po, may tanong po ba kayo kay growing? Wala naman po. Ngayon po, dako naman po tayo sa patining. Shoutout muna po tayo. Shoutout po sa mga OFW po natin. Ito po yung number 2 po natin. Ito po yung tawag na crab patining. Sa crab patining naman po, dito naman po, bumibili naman tayo dito ng mga payat na alimango. At ang mga payat na alimango po is nabibili po yan ng 200 to 600 per kilo po. Halimbawa po, meron po tayong 200 grams. Then para po makabuo tayo ng 1 kilo, kailangan po natin ng 5 alimango po para i-cost po siya ng 1 kg. Ito po ay nabibili po ng halimbawa ng 200 pesos per kilo. Bali, 200, yung 5 alimango po, nabili natin siya halagang 200 pesos. Then yung 5 alimango na yan, lalagay po sa crab box. At tumatagal lang po siya ng 2 to 3 weeks lang po. Ayan. Pag in-harvest na po natin yan, meron halimbawa 300 grams. Then meron po tayo 5 alimango, equals po siya ng 1.5 kilo. Ano po? At hindi lang po yung timbang ang tumataas po dito. Kapag export quality na po, pati pricing po na ito tumataas na po. Umaabot na po siya ng 1,000 per kilo or mahigit pa. Halimbawa po, nabenta natin siya ng 1,000. 1,000 times 1.5, meron po tayo 1,500. Sa loob lang po ng 2 to 3 weeks. Totally po, 1 week pa lang po yung 300 grams na yan. Paano pa kaya pag kinompleto natin yung 2 to 3 weeks po? Mas malaki pa yung bibenta natin. Ngayon po, kung may expenses po, sabihin natin, bawasan natin 500 kasi bibili tayo mga pakain sa alimango. May 1,000 na lang po tayo. Kumita pa rin po ba? Ngayon po, may tanong po ba sa patining? Wala naman po. Ngayon po, sino po ba dito? Ay, sino? Sa patining po, ma'am, sa isang buwan po, minsan napapatayo na ako 1 peraso. Ganun lang po, ma'am. Kasi po, mabilis naman po siya i-out. Tsaka po, para maiwasan po ang mortality rate doon, ina-acclimate ko muna po siya. Kumbaga, pinapasanay ko muna po siya sa tubig bago ilagay isa lang doon sa system po natin. Wala na po bang katanungan? Yan po. Sino po ba dito gusto mag-alaga po ng alimango? Parang wala. Parang 1%. Sige po. Malay nyo, maisipan nyo po. Sa pag-aalaga po ng alimango sa number 1 po, kailangan po, ang unang requirements nyo dito, kailangan po may mga hektarya kayong crab pond. 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares. Then hindi lang po basta-basta hektarya. Kailangan po ang water source nyo dito is brackish water po. Ano po ba ang brackish? Ang brackish water po, ito po yung halong tubig, alat at tabang. Hindi po siya masyadong alat, hindi po siya masyadong matabang. Katamtaman lang po. Yung gustong-gusto lang po ng alimango. Ngayon po, at pangalawang requirements mo dito, syempre po yung magpapakain, yung bantay. Kailangan po, ang magbabantay dito, hindi bantay sa lahay. Tama po. Kailangan po talaga pagkakatiwalaan nito. Kamag-anak, ganun pa rin eh. Diba po? Basta usapang ganyan po, alam niyo na mangyayari. Pero kung yung mga galing po sa mga probinsya, tapos naalagaan niyo siya magbabantay doon, yun, goods po yun. Okay naman po, balik tayo sa topic natin. Sa number 2 naman po, ito napakadali lang para isipin. Kung iisipin niyo po, napakadali po mag-alaga ng alimango sa loob lang po ng box. Sa crab fattening naman po, ang unang-unang requirements dito, kailangan nyo lang po dito ng oras. Bakit po oras? Kasi po, papakain po kayo, every 30 minutes, i-check nyo po yung box kung may laman po. Kung naubos na po yung pagkain niya.
Kapag naubos siya po yung pagkain niya, abutan nyo na po ng abutan hanggang sa tumaba po siya para mabilis po maibenta. Kapag hindi po naubos yung pagkain, aalisin nyo po yun dun sa loob po ng box. Bakit po? Kasi katulad ng pinanood ko po sa inyo, ang sabi po doon, is kapag hindi nabulok po yung pagkain, magkakaroon po ng ammonia. Kaya malalason po yung system natin. Kaya kailangan po tatanggalin po talaga yun. Matrabaho po talaga. Kailangan oras po talaga. Sa isang araw po, 2 beses nagpapakain. At ang tubig din po natin sa crab fattening is brackish din po. Yun po, lalong-lalo na sa mga nasa Makati, mga gitna po. Yung wala talagang dagat na malapit. Talagang kukuha po talaga kayo ng alat para makapag-alaga lang po kayo niyan. Ngayon po, parang nalulungkot kayo lahat. Huwag po may malungkot. Kasi po, ako po bahala mag-alaga para sa ating lahat po. So ipapakilala ko sa inyo negosyo, ang gagawin nyo lang po is mamumuhunan po kayo. Ako po ang bahala mag-alaga, magbenta, then kapag napagbenta na po, maghahati po tayo bilang financier at Rachel na nag-alaga po ng alimango. Yan po, yung minipili natin, langaw ang tawagin. Yan po, ang mga langaw. Then after 3 to 4 months, ganyan lang po kalalaki yan. Then kapag naluto po, napakasarap po. Sino po ba hindi nakakain ng alimango? Lahat naman nakakain. Pero na lang yung allergic. Ayan po. Ito naman po ibig sabihin po ng RAS or yung Recirculating Aquaculture System. Ang RAS po kasi nandito po yung water pump niyan. Ihigupin niya po yung tubig. Halimbawa may tubig po yan. Ihigupin niya po yung tubig, then dadaan po yan sa PVC na iakit niya po yan sa taas. Then sa pinakataas na PVC po, may mga butas po yan. Para po, dyan lalabas yung mga tubig na para pumunta po doon sa box. Then sa boxes po natin, hindi po napupuno rin ang box natin. Kasi may 2 inch lang po na taas yung bawat box po. Kasi may mga overflowan po yan. Halimbawa po, sa loob po ng box nito, meron po nilagay na PVC na 2 inch lang taas. Kaya pag umabot na po yung water level po doon, doon na po lalabas yung tubig. Bali hindi po talaga siya napupuno. Hindi, babagsak na naman po siya sa pangalawang box. Ganon din po siya, may 2 inch na taas ng PVC. Sa pangatlo, ganon din po. Then sa pinakahuli po, nandyan po may nakabang po dyan na alulod. Bakit po may nakabang? Para po yung unang-unang bagsak ng tubig na yun, mapupunta muna sa unang filtration po. Para masasala niya muna po yun. Then, pupunta po yan dun sa pinaka-unahan na naman. Ihigupin na naman po ni motor. Hanggang sa umakyat po. Paikot-ikot lang po ang ating recirculating aquaculture system po. May tanong po ba sa recirculating? Wala po. Ngayon po, sa mga legalities naman po, meron po tayo SEC, DTI, BIR, Mayor's Permit, BIPAR po at Barangay Permit po sa baba. Ito po, pinanood ko naman po ganyan sa inyo kung paano mag-prepare po ng pagkain ng alimango. Tinatanggalan po talaga ng hasang yan para hindi po mabawi yung tubig. Then napalabas din po tayo sa TV5. Ito naman po, hindi ko napanood sa inyo, yung pagtatali naman po. Ito po yung pinakamasaya eh. Kasi may sumisigaw po dito eh. Pag nasipit po. Yan po. Sa Pilipinas po, may 4 na klase po ng alimango. Meron po tayong king crab, red crab, native crab, at green mud crab po. Ang pinapatining po dyan itong 3. King crab, red crab, native crab. Then, 3 rin po yung gender niyan. Opo, 3 po ang gender natin. Meron po tayong male, female, at alanganin. Bakla. Kung nasa palengke po kayo niya, kung makakarinig kayo sa palengke, yung mga code po niyan. Mga code na nga sinasabi nila eh. Kapag M1 po, ibig sabihin, 1 kilo po yun. Kapag M2, 200 grams po yun. Lalaki, 200 grams. Kapag babae naman, ang tawag naman nila sa OS, OS1, ibig sabihin, 1 kilo po na babae. Kapag OS2, 200 grams po. Kapag bakla naman po, ang code naman nito is BK. BK1, BK2, BK5. Yan po yung mga code niya. Yan po. Ito naman po yung cycle ng alimango. Ito po yung mga langaw kung tawagin. Then, crablets. Magkaiba po yung langaw at yung crablets po ah. Ang crablets po kasi 2 months old na po yun. Almost 2 months old na po siya. Ngayon po, ito na po tayo sa kitaan po natin. Yan, tasado na po sila. Sa kitaan po natin, meron po tayong 4 na plan. Ito po yung tinatawag nating weekly,
weekly income, ibig sabihin weekly po papasok po sa inyong kita. Monthly income, ibig sabihin monthly po papasok po sa inyong kita. 4 months lock-in at 8 months lock-in po. Ngayon po, unahin po natin si weekly. Si weekly po is meron po tayong 2% at minimum na 1,000 hanggang 90,000. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 50,000. Bali, ang 2% po ng 50,000 is 1,000 pesos kada isang linggo. Kung iipunin niyo po yan sa loob po ng 24 weeks, meron po kayo magiging profit na 24,000. Then after 24 weeks, ibabalik ko sa inyo sa capital na 50, kaya total of 74,000 sa loob lang po ng 24 weeks or kulang-kulang 6 months. Ito po ay tumataas yung percentage, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron na tayong 2.5%. May bonus na po tayo, 0.5. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 100,000. Bali, ang 2.5% po ng 100,000 is 2,500 kada isang linggo. Kung iipunin nyo po yan sa loob po ng 24 weeks, meron po ay magiging profit na 60,000. Then, after 24 weeks, ibabalik ko sa inyo si 100, kaya total of 160,000 sa loob lang po ng 24 weeks or kulang-kulang 6 months. Ngayon po, may tanong po ba kayo kay weekly? So, sir, makakuha mo na po namin sa ng 24 weeks, 60 muna. Bago po. Paano po? Yung 60,000 muna po yung makikita namin sa budget. Profit muna po. Then, yung capital ninyo i-return ko, ika 6 months po, patapos yung 24 weeks. Sige, ma'am. Same. Same lang po. Wala na po bang katanungan? May tanong po kayo. Wala naman po. Ako naman po magtatanong sa inyo. Maganda po ba ang kitaan kay weekly? Parang tulog po. Maganda po ba ang kitaan kay weekly? Ngayon po, dako naman po tayo. Ayun po, meron pa pala. Kapag 1 million po, 3.5 na po tayo. Pag 5 million, 4%. Habang lumalaki po yung profit, lumalaki po yung kapital. Ngayon po, dako naman po tayo kay monthly. Kay monthly naman po, is meron po tayo 12%. At minimum na 1,000 hanggang 90,000. Halimbawa po, ang kapital mo dito is 50,000. Bali, ang 12% po ng 50,000 is 6,000 po kada isang buwan. Kung iipunin niyo po yan sa loob po ng 5 buwan, 5 months duration naman po, meron po yung magiging profit na 30,000 po. Then after 5 months po, ibabalik ko sa inyo is 50, kaya total of 80,000 sa loob lang po ng 5 buwan. Ito po ay lumalaki po yung percentage, depende rin po sa inyong kapital. Kapag nasa 100,000 na po tayo, meron na po tayo 14%. Halimbawa po, ang kapital mo is 100,000. Bali, ang 14% po ng 100,000 is 14,000 po kada isang buwan. Kung iipunin niyo po yan sa loob po ng 5 buwan, meron po ay magiging profit na 70,000. Then, after 5 months po, i-return ko sa inyo si 100, kaya total of 170,000 sa loob lang po ng 5 buwan. Ngayon po, may question po ba kay monthly? Pwede ba yun? Pwede ba yun yung sa monthly? Yung hindi mo siya masabay, yung makukuha ko sa sa overall total. Ano po? Hindi mo siya kukunin. Ay, ipunin niyo po. Pwede po yun. Para makukuha mo makukuha. Tapos i-roll over siya or i-withdraw po. Pwede po Kahit yun. kung sa weekly, ganun din. Ganun din po yun. Optional po yung pag-iipon. Kasi parang magbiluwa ko kasi sa every month eh. Parang Parang nalit lang po, no? kasi ang ganda mo ako. Kahit sa weekly, kumukunin siya. Mas maganda yun, sir. Mas maganda yung ipon doon. Sir, pero if ever po, yung payout po niya, either weekly or monthly, paano po yung binibigay? Yun po, gagawa po kayo ng Red Shell account. Doon po sa Red Shell account, doon po kayo magpa-process ng withdraw. Mamaya po papaliwanag po yan sa dulo po. Ngayon po, may tanong pa po ba? Wala na po. Ako po ulit magtatanong, maganda po ba ang kitaan kay monthly? Mas maganda. Mas maganda na po. Ngayon po, dako naman po tayo. Dako naman po tayo kay 8 months.
Kaya 8 months po, meron po tayong 1,000% po. At minimum na 10,000. Halimbawa po, ang kapital mo is 50,000. Ang 1,000% po ng 50,000 is 500,000 po. Plus, ibabalik ko po sa inyo si 50, kaya total ng 550,000 sa loob lang po ng 8 buwan. Ngayon po, may tanong po ba kay 8 months? Wala naman po. So, times lang po yun sa ano. Paano yung payout niya? After 8 months po. Ito po i-lock-in naman. Oo. Nagtataka po kayo bakit di ko dinanan si 4 months, no? May good news po kasi ako sa inyo. Ito po yung good news ko. Ito yung kung sino po napanood po ng live ko. Ang good news ko po sa inyo, open po ulit si 3 months. Si Early Crabs po. Paano po ba? Kapag nagpaano po kayo, pag nag-avail po kayo ng 3 months, meron po tayong 150% po. At minimum po natin is 5,000. Ito po ay limited lang po. Kumbaga bonus ko na rin po sa inyo at saktong-sakto po. Kasi po, katulad ng sinabi ko sa inyo, ang isang baby crablets po is almost 2 months old na po. Kaya pag hinarvest na po natin yan, minsan po tumatagal na po siya ng 3 months or 2 months lang po. Pwede na po siyang harvestin. Kaya, good news pa po, saktong-sakto pa ito sa Pasko. Kaya merry po talaga ang Christmas ninyo. Ito na yung unang-unang pamasko ko sa inyo. Available po. Yes po, available na po ito ngayon sa atin sa ano po natin, Red account. At meron po tayong minimum ng 5,000 hanggang 90,000. Yan po. Halimbawa, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 150% po ng 50,000 is 75,000 po. Kapag plus, babalik ko pa sa inyo si 50, kaya total of 125,000 sa loob lang po ng 3 buwan. Bakit ako, nagtataka po kayo, bakit sarado po si 4 months, di ba po? Ito na po yun. Kumbaga, nakakakuha kasi tayo ng mga ano ngayon, yung mga crablets na malalaki na talaga. Kaya almost 2 months po, kaya ito po yun, kaya limited lang po siya. Kaya pag wala na po tayo nakuha nun, isasarado po ulit natin, babalik natin si 4 months. Ngayon po, kapag 100,000 na po yung capital nyo dito, ay, hindi ko na lang sinama. Meron na po siyang 170% po. Ngayon po ba, may tanong po ba kay 3 months? Pag dalawa yung account ko, halimbawa, dalawang beses ako mag-register sa dashboard. O panibago, paano yun? Paano dalawa ako? I mean, meron na po akong, halimbawa may nauna lang po ako, tapos may panibago akong investment. Okay po. Sa isang account po, kahit multiple plans, pwede po. Kahit po kumuha kayo ng 5 3 months, 5 4 months, 5 8 months, 5 monthly, 5 4 months. Pwede po yun. Pero sir, yung payouts, Ibang-iba lang po yung date nun. kasi nagbabago lang kung kailan Po. Iba-iba po yung maturity date. Kaya po ako, halimbawa, kaya sinasabi sa inyo, halimbawa, nag-capital po kayo ng 10,000. Tapos kinabukasan sinabi sa akin, sir, dagdagan ko yung 10,000 ko, gawin ko 20,000. Hindi lang po yung papatong doon. Panibagong date naman po yun. Pero i-ano ko pa rin po sa inyo si 4 months. Ito po si 4 months. Kasi sino po ba nanlula din sa 8 months? Nung inopen ko yung 8 months. Wala naman po. Ito po yung paliwanag doon. Kaya 4 months po, meron po tayong 120% at minimum na 10,000 hanggang 90,000. Ito po, isarado po ngayon, pakitignan na lang po. I-compare nyo po sa 3 months. Si 3 months po is meron pong 150%. Apo. Ngayon po, may tanong po ba sa 3 months? Ako po ulit magtatanong, maganda po ba ang kitahan sa 3 months? Parang tulog pa rin. Sige, sir. 2 weeks ago, nag-close ka agad yung 3 months. Opo, napuno po yun. Hindi ako na. Opo. Tapos nag-go ko yung Opo. Kasi po yung pinapagawa ko na ano ngayon, pinapagawa po natin na crab pan, is nagawa na po. Tapos yung stock naman po natin ng mga crablets,
Limited lang po yun. Kaya nauubos po talaga agad. So itong special project na 3 months is for expansion. Opo, limited lang din po yan. Ngayon pala expand ka naman sa vertical, posible rin mangyari. Opo. May pera pa po ba? Sir, walang ano yan, no? Walang date if ever kailan siya mag-stop. Opo, katulad din po nung unang nilabas ko po ito. Nagulat po ang lahat nung biglang nawala po siya. 3 days na lang. 3 days. Opo. Sino po ba nakakuha ng una? Yan. Kung bali kung September mag-invest, bali December na po yun. Opo, sakto-sakto po talaga ng December po. At yun po, tapusin na po natin ang ating presentation. Sino po ba dito nakakilala kay Ninong? Kay Ninong Warren Buffett. Kilala mo si Ninong, sir, ha? Tropa mo siguro si Ninong, sir. Si Warren Buffett po kasi isa sa pinakamayaman at isa sa pinakamagaling na investor sa buong mundo. Bakit po? Kasi si Warren Buffett hindi na po nagtatrabaho para kumita po ng pera. Siyempre, papasa yung takot. Ba't mayaman yun? Hindi na nagtatrabaho. Ang ginagawa niya po, ang pera ang nagtatrabaho para kumita po siya ng pera. Ang pera ang nagtatrabaho para kumita po siya. Sa madaling salita po, may nilalagyan po siyang ibang company para magtrabaho po para sa kanya. Sa madaling salita, nag-i-invest na po siya doon sa company na yun, then kikita po siya na wala siyang ginagawa. Ngayon po, meron pa po yan, kasabihan na lahat po ng itlog ninyo, huwag nyo po ilalagay sa isang basket lang. Kumbaga, ang kapital ninyo, huwag nyo po ilalagay sa isang company lang. Katulad po na ito ni Red Shell, nakilala nyo po. Pwede po kayo dito mag-start ng 1,000. Then kapag nakita nyo pong maganda si Red Shell, pwede nyo naman pong dagdagan. Kaya yun po, sino po ba dito gusto kumita habang natutulog? Parang lahat, ha? O sige, sabihin po natin. Si Sir, habang nasa trabaho, kumikita pa rin po. Si Sir, habang nasa barkada, kumikita pa rin po. Si Sir, habang nag-aalaga ng anak, kumikita pa rin po. Sa madaling salita po, ako po ang bahala mag-alaga para sa ating lahat. Ako po ang bahala mag-alaga nating nalimango para sa ating lahat po. Kaya, ulitin ko po, sa mga, ako po ulit si Joshua Cabrera, kung sino man po ang gusto na para kumita, mali. Ako ulit po si Joshua Cabrera. Sino po ba dito gusto na mag-start na para kumita po ang inyong pera habang natutulog po? Huwag po kayong mahiyang lumapit sa akin. Hindi po ako nangangagat, hindi po ako naninipit. At yun lang po. God bless po sa ating lahat and more power po and more crabs. Thank you po lahat. At yun po, mayroon pa pala ang bonus. Ayan. May bonus po tayong 6% po pala kapag nakapag-invite po tayo. Kapag nakapag-invite po kayo, meron po tayong bonus. Halimbawa, sir, in-invite po niya ako. Nag-register po ako sa link niya. Pag nag-10,000 po ako, nag-pass po ako ng 10,000, automatic po, si Sir is meron po 6% po doon. Bali may 600 pesos po yun. O halimbawa po ulit, nag-capital ako 1 million. Automatic po, kay Sir, papasok po yung 6% noon, 60,000 po yun. One time lang po sa kapital, hanggang nagka-capital po yung in-invite ninyo, papasok po yung 6% po doon. Yun po ay bonus ko lang po. Pwede nyo naman pong i-register sa sarili. Pwede naman po siyang pa-registerin nyo sa akin or sa iba. Siyempre po, ba't pa ibibigay? Di ba po? Sa akin na lang yun. Yan.